Ito si Vince Dizon, ano 'to, kaya 'to hinire dahil sa katotokis. Yung mabubwisit ka nalang makinig sa mga paliwanag dahil sa sobrang haba na sobrang kung ano-ano mga pinagsabi. Alam niyo walang katotohanan basta dakdak ng dakdak, dakdak lang ng dakdak ng kung ano-ano parang, "Oh, sige padaldalin mo lang." Wala naman po, wala pa rin kahit na isa. Update po natin 'no, mula po nung nag-SONA wala pa rin po kahit isang nakukulong. Ganyan po kalupit 'tong gobyerno. Ano po ba ine-expect niyo sa gobyerno, 'no? Ine-expect niyo ba na malulutas ng gobyerno yung, pagnanakaw na sa panahon nila naganap? Yung attitude po yung hindi natin kayang tanggapin, eh. Yung nagalit yung pangulo tapos may nakulong kinabukasan, yun putya may pag-asa. Pero yung nagalit ang pangulo at nagsalita na, "Kung hindi lang ako pangulo magra-rally rin ako." Ano ira-rally mo, sarili mo, lalabanan mo sarili mo. Kaya ito po yung mga bagong ano niya, panay tokes po, panay tokes. Dito po ako bilib na bilib dito kay Boy Tokes Dizon, 'no. Buhat po na naging sekretary yan ng transportation, wala nang ginawa yan kundi tumukis ng tumukis. Wala po natatrabaho yan, daldal lang ng daldal. Eto po, iba't ibang pagkakataon, pakinggan niyo po 'tong tao na 'to. Eto po, sa loob ng isang araw, It's 3 po ang inatinan immaterial. niya na Immaterial. tumutokis siya. It's all immaterial. Yan, Whether I pakinggan niyo work lang po with kung ano-anong someone or pinagsasabi not, na lang. any allegation of needs to be taken to the end. To And the that end. is our job here. Ang job here. Sino sabi ng Wala kang ginagawa. Gago, daldal ka ng daldal. sarili ng presidente nagsabi nun. So, immaterial yan. At trabaho ko o nakasama ko, immaterial. Kung saan ang ebidensya at yun ang ginagawa namin ngayon together with you. We're already looking at starting to look at the evidence from the previous administration. Wherever the evidence doesn't matter. Clarification. Ang takaw niya sa mikropono, no? Si Vince Dizon, pag nakakita ng camera, kahit hindi naman siya yung main guest, pupuntahan niya yung mga camera at magpapa-interview na. Ito pa po isang interview. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Knock nung puman, tapang Ganun naman kasimple yun eh. Kinakailangan mag-cooperate sila. Kung di sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Yan po sinabi niya sa mga diskaya. Pasensyahan tayo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Ilan na ba napakulong mo? Wala pa. O sige, tuloy natin. Binigyan na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon na hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them, talagang ano yan? Wala nang possibility na mag-state witness o ano. Kasi sila na mismo nagsabi na ayaw na nga mag-cooperate. Okay, yan po ang sinabi ni Boy Tokis. Napakagaling mo tumukis. Ang galing-galing mo, panay ka Tokis. Wala ka naman napapakulong. So, and tanda. Ito pa isa. Si Boy Tokis pa rin. Ibang okasyon naman to. Tuwing nakakakita po siya ng camera, basta nagsasalita na lang. Wala nang ano-ano yan. Respond by reiterating what the president told me when I was asked to take on the DPWH portfolio. Simple lang po ang sinabi ng Pangulo nung nag-usap kami. Kailangan linisin ang DPWH from top to bottom. Ang ganda magsalita. Kailangang linisin ang DPWH from top to bottom. Kaya lahat po ng ginagawa natin nitong nakaraang buwan, 1 month and 1 week, is para sundin yung utos sa atin ng Pangulo. Galing. Galing mo talaga. Tandaan nyo ha. Panay ka Tokis. Si Boy Tokis po. Ayan, wala po nagagawa kundi mag-Boy Tokis. Eto, nagtataka rin ako rito eh. Sabi po ni John Vic Remulla, bears to 500 million insertion for PNP Intelligence Fund. Nung una ko tong patay ka ako. Mukhang si Tory yung babanatan nito. John Vic Remulla, bears
500 million insertion for PNP Intelligence Fund. Eto po, tanong ko lang no, kay John Vic Remulla. Hindi po ba kayo na yung DILG last year? Kailan ba siya naging DILG, si Remulla? Yung si Benhur Abalos, 'di ba? Ibig sabihin nung eleksyon, nung tumakbo si Benhur, nag-resign siya. Kailan ba tama, last year pa siya? Last year pa ba to si John Vic Remulla DILG? Siya pumalit kay Benhur eh. Nung tumakbo si Benhur Abalos, naroon daw si Lobender kasama si Palaka sa Italy. Sabi ni Amik. Thank you very much sa patriple, Amik. Diba last year pa yan? Bakit ngayon mo lang nakita na may insertion sa PNP? Bakit hindi ka umaangal noon? Hindi ko alam kung kailan nag-resign si Benhur Abalos. Basta pagka-resign ni Benhur Abalos, siya na kagad yung DILG. Hindi mo nakita yan? Na matagal na yung may insertion na yan? Hindi naman ngayon in-insert yan eh. Ngayon, nung napabalita yung mga insertion, masama na yung kahulugan ng insertion. Last year pa. Same, siguro mga ganitong panahon. 1 taon ka na riyan. Ibig sabihin, hindi mo rin sinuri. Bakit ngayon mo lang nilabas na may 500 million? Kasi nauso yung insertion. Hindi ko alam yung purpose niya eh. Pero ayon dito, yung 500 million, tignan nyo yung dialogue ang nag-insert daw niyan sa PNP budget, Intelligence Fund, PNP Intelligence Fund, ay walang iba kung hindi ang isang opisyal na napabalita rin na gustong mag-import ng 3,000 milyong 500 yung 3,000 container ng mga isda. Sino ba yun? Si Saldico. Ibig sabihin, gusto nilang diinan si Saldico. Bakit hindi mo sinabi yan last year? Nung bati-bati pa kayo, nung hindi nyo pa dinidiin si Saldico na may 500 million na insertion. Ngayon, pandiin yan kay Saldico para wala nang ligtas si Saldico. Ang tanong, nasan si Saldico? Dinidiin nyo si Saldico para lahat ng galit ng tao meron. Hindi po pwede kasi na absuelto si Martin pero walang mananagot. Kaya ang pinapanagot nila yung Diskaya tsaka to si Saldico. Wala kaming problema dyan kay Saldico tsaka kay Diskaya. Ikulong ang dapat ikulong. Pero wag nyo pong ibabalik sa mga Duterte. Kasi pagtatawanan lang kayo ni BP Sara, walang kinalaman dyan si BP Sara. Iuugnay na lang nila kay Duterte yan sa mga Duterte sa pamamagitan ni Bongo. Kaya tama yun, palaga ni Bongo yan. Okay. Ang tanong, nasa na yung pera? Sinuli po ni John Vic Remulla yung pera. Yung 500 million. Kasi hindi naman daw nila kailangan yan. Hindi naman daw sila nag-request. So kung sinuli mo, saan mo sinuli? Ang katwiran ni John Vic, sinuli niya yung pera kasi hindi naman nila yan hiningi. Kaya isosoli na lang nila yung pera. Teka muna. Oktubre na eh. Bakit ngayon mo lang isosoli? Oktubre na. Yung budget natin nagsimula January. Bakit ngayon lang kayo magsosoli ngayong Oktubre? Di ba dapat nung January pa o February o March? Bakit Oktubre? Patapos na taon. Tsaka nyo sinuli. Ngayon, tanong, sino po ang may hawak ngayon ng pera?
the 500 million that was insertion which we returned over to the office of the president. Wow, congratulations BBM. Bakit pala sa office of the president nyo isusuli? Di ba sa treasury dapat? Hindi ako sigurado. Direkta sa office of the president. Ang galing.